Cardinal David, may mga magtatanong, bakit pa kailangan ninyong pag-usapan yung turo ng simbahang Katolika? Malinaw na malinaw naman daw sa katesismo, black and white, ito ang masama, ito ang mabuti. Ito ang kasalanan, ito ang birtud. Bakit Mm. kailangan pang pag-usapan ng mga kardinal? Hindi ba ginugulo nyo lang daw yung turo ng simbahan? Malinaw naman daw, kwentas claras. How would you respond to that? Alam mo, maraming malabo sa buhay natin, Pat, no? I mean, pag sinabi mong ang lahat ng bagay ay malinaw, para bang wala ng problema dito sa mundo, no? Actually, people are struggling with many existential questions, no? At yun ay isang bagay na ibinalik sa kamulatan natin ni Pope Francis, no? Before we even offer an answer to people's questions, we have to learn to listen first to the questions that people are asking, the true to life struggles that they are dealing with, no? Kasi kung hindi, bakit? Sinong makikinig sa mga sagot natin o sa katisismo natin? Evangelization really is about proclaiming a message of hope to people. And usually it is in the context ng uh, despair, hopelessness, no? Hindi lahat ng bagay ay maayos, hindi lahat ng bagay mabuti o malinaw, no? Uh, Maraming nalalabuan sa direksyon ng buhay. Kaya kung hindi natin pakikinggan yung mga existential struggles ng mga tao, we will become totally irrelevant, no? Naalala mo yung model dito, yung the two disciples at Emmaus. Hindi ba Mm-hmm. naglalakbay sila? But they were going to the wrong direction. Hindi lahat Aha. ng tao nakikilakbay ay naglalakbay in the right direction. Those two disciples were running away kasi they experienced the trauma of the Lord's crucifixion in Jerusalem. And they thought na nauwi sa kabiguan ang lahat ng mga pinagsamahan nila. That's why they slipped out of the upper room. Inabandon na nga nila yung the community that was there in the upper room because they were afraid that they might be arrested also. Pero mapagbiro ang Panginoon kahit yung mga tumatakas sinasabayan pa rin niya. Parang the Lord knows how to deal with us where we are. And ganoon din, parang we are being invited to deal with humankind where people are. Matuto tayo na makilakbay sa mga tao sa konkretong kalagayang kinakaharap nila sa buhay nila, saan man sila sa mundo. There are some quarters, Cardinal David, that would say that this synodal model, this conversations in the spirit model, is just a way to eventually legitimize gay marriage, legitimize female priesthood in the Catholic Church, because yun nga, dahil nga malabo yung sabi nyo na hindi naman lahat ng bagay ay black and white. So in the end, there are quarters that would say that in the end, the agenda is to slowly sweet talk the church into legitimizing things that it has rejected in the past. Do you agree with that supposition, Cardinal David? Medyo masyadong naive yung supposition na yon, no? And actually, I find it a bit ridiculous because I didn't feel any such agenda doon sa aming conversations in the spirit, no? And ewan ko where that is coming from. Siguro that is tempered ideologically, no, by a strong suspicion or a strong reaction to any innovation in the church, no? Parang laging nagtatalo yung tradition and renewal na hindi naman dapat magtalo kasi kailangan natin pareho na grounded tayo in the right traditions. Kaya nga may dalawang salita na ginamit doon sa Second Vatican Council. Yung isa, French word ressourcement. And ang ibig sabihin doon ay regrounding in the right sources. Meaning, the scriptures, the apostolic tradition, ganyan, no? Tapos, and adjournamento. Ang adjournamento naman is, the call to renewal, to respond to the signs of the times.
very Vatican II yan. Kaya ang Vatican II, hindi niya pinagtatalo ang tradition and renewal. It is both together. So ito yung sinusunod ngayon ni Pope Leo na model, no? We can see that the synodal model is very much alive under Pope Leo.